Good morning Davao. Good morning mga Pilipino buong mundo. So, gusto ko lang i-share sa inyo ang ganda ng view pero wala pa rin si Mount Apo. No show pa rin si ano no. Tallest mountain of the Philippines. So, asan ka na Mount Apo to? At ikay nagtatampo na ba? Di ka na nagpapakita. Ayaw mo na ba sa amin mga taga Davao? O ba takot ka kay Bini Abante? Joke lang. So, dito tayo ngayon sa south side of Davao. It's Ecoland. SM Ecoland. University, National University. So, Davao City, blessed tayo, no? Davao City is super blessed. Ano ba mga grasya, mga blessings na binigay sa atin mga taga Davao? Of course, number one ho dyan, binigyan tayo ng magandang lugar. Davao City. Pangalawa, binigyan tayo ng magandang pamilya, Duterte. Pangatlo, binigyan tayo ng mga willing to be trained ng mga citizens, di ba? Willing to be trained. Kumbaga, tayo, very cooperative, in some part is submissive. Yan naman talaga ang kailangan, na pagtingin mo'y maganda, okay yung pamamahala, yung namamalakad, no? Yung namamahala. So, go tayo doon, no? Huwag natin silang pahirapan. Ibig ko sabihin, magipag-cooperate tayo. So, that's Davaoenyo. So, kaya tayo dito bititawag na Davao culture. Kasi ang kultura ng Davaoenyo sadyang naiiba sa lahat. For example, dito sa Davao, subukan mo kayang mga snatch somewhere, no? Dito sa Davao, lalo sa downtown area, subukan mo mamiktima dyan, tapos magpahuli ka. So, tingnan natin kung hindi ka ba lalamukin ng mga kamao, mga suntok, kurot, sipatadyak ng mga Davaoenyo. Kasi namin yan kumbaga yan yung connotation talaga pag sinabing Davao, safety. Pag sinabing Davao, yun, peace and security ang meron kami dito. So, subukan mo kayang sirain sa pamamagitan ng pang-snatch dito. So, syempre, kami mga taga Davao, hindi kami papayag dyan, no? Hindi namin yan hahayaan na mangyari. Lalo na sa mga dayo, bisita. So, naging komportable at kampante sila sa mga gamit kasi nga sila'y naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao na nakapunta ng Davao City na sadyang ligtas na pumunta ng Davao City. Wala kang pangamba na baka manakawan, madukutan. Subukan mo ditong gawin yon, no? Lapas tangalin yung aming patakaran dito na peace and security. Baka uuwi kang wala ng ngipin, no? So, pangalawa, kumbaga so yun ang submissive ang mga taga Davao, like kami, kumbaga pinagpaabayan naman sa mga Duterte ang kanilang mga panukalang batas, di ba? Yung mga proyekto, lahat, no? Sila nang bahala diyan. Yun nga lang, sa ibang lugar, kapag pupunta tayong mga Davao sa ibang syudad, siguro doon tayo maninirahan, parang hirap mag-submit, no? For example, mga taga Davao, tatanungin ko kayo dyan, pag pupunta kayo ng Manila, 3rd District, diba? Si Bini Abante ng Manila. So, pag kayo pupunta doon, willing ba kayong mag-submit na inyong mga sarili kay Bini Abante? Oo, ready ba kayo na siya ang magre-represent sa inyo? So, ibig sabihin nun, mga tao sa District 3 and Bini Abante, parang gano'n, no? Ano ba tinutukoy ko doon? Kapag sinabing kumbaga ang mukha ni Abante at ugali, yun parang kasi siya yung representative ng mga taga District 3. So ibig sabihin nun, kung ano yung pag-uugali ni Bini Abante tsaka pagmumukha, so yun ang mga taga Davao, taga District 3 ng Manila. So ngayon, buti sa Davao, di ba? Anong hitsura ni Duterte, anong hitsura ni Bibi Sara, anong hitsura ni Basti tsaka ni Pulong, nila Kitty Duterte, yun din ang hitsura ng mga taga Davao. Kasi representation din yan. Kapag sinabing Davao, Duterte talaga yan. Pag sinabing Duterte, that's Davao. So sino ba ang Davao? Siyempre ang mga tao. So we're Davaoenyo people, what we call Davao, and of course Duterte. Yun nga, magkasama nga lahat yan. So Davao equals Duterte, Duterte to Davaoenyo, Davaoenyo Duterte, Davao City.
Siyempre pag sinabing Davao, safety, malinis. Congratulations, no? Top 2 ulit ang Davao City sa Southeast Asia na malinis na syudad. First naman sa Philippines. So hindi man napapakita si Haring Araw, okay lang. I mean si tallest mountain na Mount Apo, meron naman kami nito dito. Wait, asan ba yun? Yan, meron kaming maliit na bulubundukin dito. Shrine Hills, Matina. Of course, downtown area. Talomo District pa rin to pala dito. Talomo District. Barangay Matina is part of Talomo District. Grabe, ang laki ni Barangay Matina. Actually, Matina, maraki siya, pero hindi yata siya buong barangay. Kasi itong Matina na to, marami. Meron tayong Matina Crossing, meron tayong Matina Pangi, Matina Aplaya, Matina New Matina, Isayar. Ayan. 4 ang Matina. Shrine Hills Matina, 5. So ano pa bang Matina dito? Yan lang, Sandawa, Isayar, Phase 2. Phase 1, Phase 3. It's Sandawa, New Matina. Shrine Hills Matina. Asa yung Sandawa? Puntahan natin yung Sandawa. Ito yung Sandawa. Di ba ganda no? So, blessings to mga taga Davao na gumising tayo ng napaka kumbaga ganito yung hitsura ng view natin. Ayan. So, ito yung Sandawa, New Matina. Likod niyan. Ayan, SIR. Tama ba? SIR New Matina, SIR Sandawa National High School. Kasi itong Jollibee naman dito, Sandawa ang yung address dyan. Jollibee Sandawa. Okay. Tapos yung ating Matina na isa naman ay ito, Shrine Hills Matina. Yan yung bundok na yan. May mga station, Energy FM, Love Radio, GMA, BCBN, TV5, RPN. Tas Matina Crossing, hindi yata tanaw dito lang. SM, ito pala SM. Tapos Rotary, ayan, Matina Crossing. Kita ba? So, para ito yata yun, lang ha. Kasi ano yan ito nga crossing, para ito na yun ito na area crossing. Kasi yan yung yan yung Rotary. Yan, Rotary. Tapos papunta doon. So Matina Crossing nga ito dito. Yan. Siguro to Ateneo. Yan, tanaw natin Ateneo di Davao Senior Junior High School. So ito yung dito crossing yan. Okay, so tapos natin ito. Yun lang ano ba meron sa view na to? Wala. Pakita ko na yung view ng Davao kung gano how it looks like sa gatong oras, early morning. Tapos yun na nga, bakit natin masasabi na swerte ang Davao, taga Davao, swerte tayo. So ang dami tayong blessings na dapat ipagpasalamat. Dahil nga sa meron tayong magandang syudad, meron tayong mga magandang leader dito. Tapos yung ating situated yung lugar natin sa geography sa Pilipinas na hindi siya daanan ng bagyo. May ulan pa rin galing sa mga bulubundukin, mga low pressure area. So siya nagpo-post, binabaha tayo dito ng 2 at 3 oras. The rest is yan ang blessings na hindi tayo masyadong dito dinadaanan ng bagyo. Kawawa itong Tacloban, Samar, mga tao diyan kawawa. Tsaka Surigao del Sur and Surigao del Norte. Alam niyo bakit? Kasi dinadaanan na sila ng bagyo. Malas sila kasi laging yung kailang lugar ay situated siya sa may eastern side of the Philippines, kung saan laging nadadaanan ng bagyo. And malas sila pangalawa dahil meron silang mga Romualdez, meron silang Ace Barbers sa Surigao, Romualdez sa Leyte, meron silang mga basta maraming mga kurakot sa Samar province and the Leyte province, of course sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, diyan sila papahuli.
So, pagdating sa kakurakutan yan, champion yung mga yan. Kung kumbaga kawawa, imbes yung mga taong bayan nila is doon sa kanila sasandal, no? At umaasa sa kanila mga politician, mga leader. Dahil nga sa lagi silang binabagyo, kaya nagdudulot ng matinding kahirapan din sa lugar nila. Pero, yun, mas parang na-double did sila. No? Binabagyo na. No? Dinadanan ng sinasalanta na sila ng matinding bagyo sa Pilipinas. Sinasalanta pa sila ng kailang inihalal na congressman, governors at mayors. Sa mayors, hindi naman lahat kurakot, no? May mga siyempre, fifth income class municipality na yung lugar mo, tapos 10,000 lang yung population. Nanakawan mo pa yun, di ba? So wala ka nang panahon magnakaw pa dun. Kawawa yung lugar mo, mahirap na. Pero congressman, ayan, mga buwetre, buhaya, mga walang awa yung mga yan. Kahit pa wala nang resources yung yung kailang distrito, ninanakawan pa rin. Although di naman kasi din galing sa district, sa provincial district ang pera, budget na ninanakaw na kundi sa national funds, kaya yun. Kaya siguro ganun. Pero magnanakaw is magnanakaw talaga yan. O, kahit pa saan galing yung mga perang nanakawin nila. Pag magnanakaw yan, magnanakaw talaga. Pagkurako. So, thank you for watching. Bye bye, and ganda ng morning ng natin dito. Like, pakita ko lang. Fair weather, pero wala. No show si Mount Apo.